kami naghihirap nung panahon ng pre-war. Pero nung magkagera, talagang lahat yata ng tao naghirap noon. No? Talagang naghirap kami. Anong natatandaan mo ng panahon na yun? Gaano kahirap yung buhay noon? Napakahirap talaga dahil kasi talagang kinakailan kumayod ka ng maghahanap pa ng kayod na trabaho talagang kumbaga sa kun pwedeng nanganganib ang buhay mo dahil sa hapon ka nagtatrabaho eh. Talagang pagka medyo nagkamali ka, jujuduhin ka niya, no? Kayo ho ba na napasabak? Nagjudo na ako ilang beses, oh. Well, yung akin kasi pumipila ako sa langis, no? Kasi nung araw wala nang ilaw eh. So, haba ng pila nun. Mahabang. Eh, kami na kapatid ko, si Josie, pumipila doon. Eh, nung nakapila na ako, kuminsan binibenta na namin doon sa labas. O kuminsan, binibenta ko ng tingi. Eh, pumila ulit ako. Yung bang lumoble ako, nakilala ako ng hapon. Oo. Ginudo ko. Gagal-gagal pangalan. Jonathan, pero... Tulad ng inaasahan ko, kuwela magkwento si Dolphy. Kahit malungkot ang usapan, may nasisingit pa rin siyang katatawanan. Ganon daw kasi sila pinalaki. Medyo mahirap kami. Pero hindi masyadong mahirap. Hindi kami nakakarabasa, pero masaya kami. Ang kantsawan, ganun, masaya kami. Banding. Siguro, nakakaanuhan na lang yun. Generation, parang generation. Masaya kami dahil marami kami, 10. Masayang may away na pero mayroong lambingan. Paano kayo nagbabanding? Sa bahay lang, kwentuhan. Si Dorby, layas yan eh. Pumupunta sa mga jukebox, kumakanta, sumasayaw. Mamaya yan, katabi na namin yung mga aso. Pilyo daw si Dolphy. Pag oras ng pagdarasal, laging late ang payatot at malikot nilang kapatid. Parang magdadasal. Very religious talaga. Dasal kami ng dasal. Alas 4 ng maga, nag-grocery kami doon ako. Sabi doon, sobrang aga. Kapag orasyon yung Angelus, takbuhan na kami. Sasara ng lola ko yung pinto. Dolphy, gumagapang yun minsan. Huli, naglalaro eh. Namimingot nga yung lola ko. Mga babae, sinisinit. Kuruting ka sa singit. Daka mga lalaki. Ako hindi na ako good girl ako. Si Dorby, madalat ako. Pagtugtog ng Angelus, lahat ng naglalakad sa kalsada humihinto. Talaga? Ngayon hindi. Pagtugtog ng Angelus, marami ng lasing. Marami na nag-aaway. Mananahi ang ina nila Dolphy. Mekaniko ng barko naman ang kanyang ama. 10 silang magkakapatid. Masipag daw si Dolphy, ang panganay sa mga lalaki. Kung ano-anong trabaho ang pinasok niya. Mga may siya ng sapatos yan. Pupunta sa bahay ng mayayaman. Kinukuha yung sapatos na siya na. Ako katulong. Kaya marunong ka magsiya ng black and white eh. Diyo, tignan may mga sapatos yan. Pagyaman ko, maraming bagsiya ng sapatos ko. Hindi nyo na nabibilang to. Sige na. Kasya pa sa inyo lahat yan. Oo. Sige pa. Para ko na napamigay. Marami na kayo na pamigay ang lagay. Oh my gosh. Yung mga anak ko dito nagsa-shopping eh. Pati yung mga puruntong shorts yan, nandito na rin. Totoo nga naman, no? Nangyari. Marami talagang sapatos. Nakatotoo mo, ambisyoso siya eh. Dreamer talagang natutupad naman. Pero ang bayad-bayad sa pagkain, sa pera, parent square. Sabi niya, pagka raw nagbigay ka, pagbalik daw sa kanya, 2. Ba't lagi niyang sinasabi sa amin yan eh. Para ba hindi niya sabihin ko kayong maramot. Nawalan din ng hanap buhay ang tatay nila. Kaya't ang magkakapatid humanap ng racket. Second year high school si Dolphy pero huminto ng pag-aaral. Mga stage show at sayaw kasama ni Bayani Casimiro ang pinagkaabalahan ni Dolphy noong gera. Inikot nilang 2 ang mga American bases matapos ang liberation.
hit na hit daw sila. Tinuruan niya ako mag-tap dance. Ako naman, matyaga. Aral ako ng aral. Gabit araw, aral ako ng aral. Yun. Maging successful yung team namin. Lahat ng mga American bases dito, in demand kami talaga. Mag-perform. Live performance. Kasi song and dance yung amin na may tap dance. Kanya gusto ng kano. Nagtrabaho rin sila ni Bayani sa Hong Kong at Japan. Para daw silang OFW. 6 months kadalasan ang kontrata. 800 pesos kada buwan ang sweldo niya. Komportable na raw ito noon. Sabi ko nga, kami unang Japayuki nga. Bago nag-Japan, nakilala ni Dolphy ang una niyang seryosong partner, si Grace. Nakasama niya ito sa isang show. 6 na anak ang naging bunga ng kanilang pagsasama. Sa mother ko. Kung walang kontrata sa ibang bansa, trabaho pa rin ang inaatubag ni Dolphy. Rumaraket siya sa radyo at pelikula, kwento ng kanyang junior. Naalala ko ang daddy ko kasi pag sobrang trabaho, yung bago humigayan, tawagin ako. Mahilig siya yung nagpapatapak sa likod. Tapakan, lakaran siya. Tulog na siya noon. Dala daw ng matinding pangangailangan ang sipag ng tatay niya. Sa family na, unang-una. Siyempre, madami kami. Ang maganda kasi naman sa kanya, pantay-pantay ang tingin sa amin magkakapatid. Tamang-tama ang timing ng pagpasok ni Dolphy sa pelikula noong 1950s. Itinuturing na golden age ng pelikulang Pilipino, sabay-sabay ang paggawa ng pelikula noon at unti-unti ring napansin ang talento ni Dolphy sa pag-arte. Ninais niyo hubang maging serious actor or simulat sa pool talagang gusto niyo ng comedy? Basta comedy gusto ko eh. Now, siyempre, pagka nandiyan ka na, susubukan ka ngayon lumabas ng Seryoso? seryoso. Diyan kami sa Sampaguita, pag drama na't kasama ko, tinatalikod na nila ako sa kuwan dahil kumisan, pag inisertan ako, tumatawa ang tao, kanya Nasisira. nasisira. Nasisira yung drama. Yung build-up ng drama, nasisira. So, ang ginagawa nila, kunwari, nakaganon na lang ako doon sa sulok para hindi makita yung mukha ko. Tinatalikod ako ng mga direktor. Nagtayo ng kumpanya si Dolphy, ang RVQ Productions noong 1960s. Siya mismo ang nagpatakbo nito. Bago kami mag-start, madami kaming conference, marami kaming story conference, musical conference, pero lahat yung pirmi kami kumakain, kaya masarap eh. So alam na namin yung pag-uusapan namin, bukas pa lang, schedule tayo, anong kukunan natin, sasabihin niya na yung ganito, ganun. So alam niya na. So walang problema eh. Kinwento ko kay Dolphy, nagustuhan ni Dolphy. So, pinagawa niyan John and Marcia sa probinsya. Sabi ng veteranong scriptwriter at direktor na si Ben Feleo, pumatok ang comedy ni Dolphy dahil siya mismo ay mahirap patawanin. Tayong magaling sa comedy kasi malalim ang kiliti natin eh. Wala naman kaming kibo eh. Maski si Dolphy, walang kibo yan eh. Di ba? Kasi pagka natawa kami, buong bayan tumatawa. Kasi mas nakakatawa yung tinatawanan namin. Yun ang comedy. Paano ko kayo manligaw? Wala ko, tingin lang. Madalas, tingin lang. Aba? Pero yung tingin ko sa'yo, parang gusto kitang dagitin, no?